Hello guys, welcome again sa Future RRT Hub. So today, magdi-discuss ako sa inyo ng concept about principles of imaging. Yung specific na i-discuss ko sa inyo is about image quality factors. So diyan papasok yung optical density, contrast, detail, and distortion. Let's start with factors affecting radiographic density. Pero before we start, define muna natin ano ba ang radiographic density. So based on the book, when you say density is degree of blackening. So kapag po sinabing mataas ang degree of blackening or radiolucent or black, ibig sabihin nun mataas yung density. Pag sinabi namang mababa ang degree of blackening or radiopaque or white, ibig sabihin nun mababa po ang density. So, ano-ano nga ba ang mga factors na pwedeng makaapekto sa density? So, isa-isahin natin. Okay, so, let's start with increased MAS. So, pag sinabi kasing increased MAS, of course, tataas po yung tinatawag nating X-ray quantity or dadami po yung radiation. And sa libro po, pag sinabi mong X-ray quantity, same lang siya with X-ray output and X-ray intensity. So, yung tatlong yan tataas. So, pag tumaas po ang X-ray quantity, so anong mangyayari? So, dadami po ang radiation na pwedeng tumama sa image receptor or IR natin. Kaya po, tumataas din po yung IR exposure. So, ito yung naging dahilan kung bakit mas mataas po yung OD na napuproduce sa radiographic film. So, as you can see, pag tumaas po ang MAS, tataas po yung optical density, kaya po ang relationship po nila is directly proportional. Now, ano ba yung mga additional information about MAS? So, actually, based on the book, MAS is the primary controlling factor of optical density or radiographic density. Now, sa ibang portion ng libro, so nakalagay kasi doon, kapag just in case tanongin kayo, ano yung dalawang primary factors na nakaka-apekto sa OD, sagot nyo is the MAS and SID. Ngayon, bakit si MAS na lang ang primary controlling? Kasi nga po, based on practice, ini-standardize na po si SID. Okay, so remember, sa table radiography, pagdating sa SID, di ba naka 40 inches SID na lang tayo. While kapag chest radiography, naka 72 inch. Okay? So, ito yung dahilan kung bakit sa practice hindi na nakakaapekto si hindi na po nakakaapekto si SID sa optical density kasi nga po naka-standardize na siya. Ngayon, si MAS na lang po yung nagko-control. So, siya na po yung tinatawag na primary controlling factor. So, another reason is medyo malaki kasi yung impact ng OD sa SID. Okay? Because of the concept of course, inverse square law. Okay? So, kaya mahirapan si Radtech kapag both MAS and SID ay ginagamit to control OD. Okay? So, kaya again, wag niyo kakalimutan kapag isang factor lang ang primary controlling factor is MAS. Pero just in case ma-encounter nyo, pinapapili kayo dalawa, piliin nyo MAS tsaka SID. Okay? Ngayon, pagdating sa decrease MAS, actually guys, i-reverse lang naman natin yan. No? So, reverse nyo lang lahat nung binanggit ko sa increase MAS. So, ayan, kagaya nyo, pag nag-decrease ang MAS, decrease lahat. X-ray quantity, output intensity. So, anong magiging effect nyan? Okay, mas konti yung tatamang radiation sa IR natin. Kaya babagsak po yung IR exposure, babagsak po yung optical density. Alright, so again, the relationship is direct. Next factor is KBP. So, now, pag sinabing increase KBP, so ano yung tumataas? So, based on the book, ang tumataas po is both X-ray quantity and quality. So, bakit kaya naapektuhan pati sa X-ray quantity? Kasi, remember, KBP is controls X-ray energy. And sabi sa libro, kapag sinabing X-ray energy, naapektuhan niya po yung efficiency ng X-ray production. So the higher the energy of the X-ray beam, the higher the efficiency of X-ray production. And this is the reason why tumataas po yung X-ray
quantity. So, ibig sabihin yan, the higher the KBP, mas maraming radiation na napoproduce. And this is the reason why bawal nyong parehas itaas si MAS tsaka si KBP. Kasi pag tinaas mo si KBP, tataas na nga yung X-ray quantity. Ganun din po yung magiging effect kapag tinaas nyo si MAS. So, dapat kapag kukontrolin nyo yung dalawang to, dapat inverse. No? Pag tinaas mo si KBP, dapat sa MAS, ibababa mo para mabalance lang po yung ating X-ray quantity. Okay, hindi masyadong maapektuhan yung optical density. Okay? And then, naapektuhan din naman po ng KBP ang quality kasi nga po, remember, pag tumaas po ang KBP, ang tumataas po is the X-ray energy and X-ray penetrability. Okay? So, the higher the energy of the X-ray beam, so ang tawag natin doon is hard X-ray, mas mataas ang penetrability, kaya mataas yung X-ray quality. Okay? And at higher KBP, so remember, meron tayong two interaction na common sa diagnostic range, yung photoelectric effect and Compton effect. So based on the book, when you increase the KBP, mas dominant po ang tinatawag natin Compton effect versus photoelectric effect. So ano yung connect niya sa scatter radiation? So again, involved po ang production ng scatter radiation kay Compton scattering. So dahil nga mataas po or dominant po ang Compton at higher KBP, mas mataas po ang scatter radiation production. Okay, kaya nakalagay yan, high scatter radiation. Ngayon, bakit siya kinonect dyan? Kasi po, si scatter radiation po is a supplemental density. Ibig sabihin, nagko-contribute po yan sa optical density. Okay, so napansin nyo, tumaas na yung X-ray quantity, tumaas pa yung scatter radiation na contributor din sa OD. So, anong magiging impact niyan sa ating IR exposure? Tataas po. Okay? Okay, so syempre, yung pagtaas ng IR exposure, siya yung magiging dahilan kung bakit mataas po yung optical density. Okay, so, balik kung mapapansin nyo guys, tumaas ang KBP, tumaas ang OD, pero ang relationship niya is direct pero not proportional. So, bakit not proportional? Kasi, based on the book po, pag si KBP po is sobrang laki ng impact niya sa optical density. So, makikita niyo yung concept na to pagdating sa KBP rule. Kasi pansinin niyo guys, pag, di ba remember, ang KBP rule, sinasabi doon, kapag ang KBP is in-increase mo ng 15%, yung MAS nyo, kailangan yung ikalahati. So, dun guys, makikita nyo na napakalaki ng impact ng KBP sa optical density. Kasi 15% lang ng KBP ang i-adjust mo, pero ang impact kay MAS is kailangan mo siyang ikalahati. So, ang concept na yon is dun pinapakita na sobrang laki ng impact ng KBP sa optical density. So, hindi na tayo magkataka kasi nga po, si KBP, hindi lang po X-ray quantity yung naapektuhan niya, pati yung amount of scatter radiation. And these two factors pwedeng makaapekto sa formation ng optical density. So kaya, dito nyo rin guys, makikita na hindi pa pwedeng kontrolin si OD gamit si KBP. Okay? Mahihirapan si RadTech. Kaya nga, ang primary controlling factor pa rin is the MAS, not KBP. Okay? So, ayun guys, nakalagay dito. So, again, sa not proportional na concept, pwede nyo i-connect dyan yung KBP rule. So, sige, reverse natin. Sabi sa KBP rule, kapag nag-decrease ng 15% ng KBP, okay? So, anong kailangan nyo gawin sa MAS? Di ba? Kailangan nyo i-doble. Okay? So, ibig sabihin nun, so pagbaba ng KBP, sobrang bumaba yung OD. Kaya pagdating sa MAS, kailangan mo siya ng times 2. Pero ang ginawa mo lang sa KBP is binaba mo lang siya ng 15%. So, ulitin ko. Sa KBP rule, pag tumaas ang KBP ng 15%, kailangan nyo i-half yung MAS. Okay? Pag kailangan nyo ibaba ng 15%, kapag bumaba ng 15% ang KBP, kailangan nyo i-doble yung MAS. Doon nyo makikita na malaki yung impact ni KBP sa optical density. So, yung concept ng KBP rule is, I think, madidiscuss ko sa ibang portion kasi that's computation. Okay, so that's the concept of KBP versus optical density. So, pagdating po sa decreased KBP, bali ang mangyayari is, i-reverse lang natin lahat, no? So, pag bumaba naman ng KBP, syempre,
bababa yung X-ray quantity kasi syempre bababa po yung X-ray energy, bababa po yung efficiency ng X-ray production. And dahil bumaba po yung X-ray energy, bababa din po yung X-ray quality. So babagsak po yung penetrability ng X-ray beam. Okay? Now at lower kBP, syempre sabi ko sa inyo kanina, at higher kBP, 'di ba dominant si Compton compared to photoelectric effect. At lower kBP, ang mas dominant po dito is the photoelectric effect. Okay? Kesa kay Compton effect. So kaya bumabagsak po ang scatter radiation. Dahil at low kBP, mas dominant ang photoelectric effect kesa kay Compton. Dahil mababa po yung X-ray quantity and scatter radiation production, so babagsak po yung IR exposure. So ang magiging contribution niya is babagsak po yung OD. Okay? So again, the relationship is direct but not proportional. Next is the screen speed versus optical density. So again, pag sinabing screen, ang pinag-uusapan po natin dito is intensifying screen. So again, pag sinabing intensifying screen, gumagamit po tayo dyan ng phosphor. And yung phosphor po, ito po yung nagko-convert ng X-ray into light. Okay? So ngayon, ano yung tinatawag na, meron tayong dalawang klaseng screen speed, di ba? Meron tayong fast at saka slow. So, yung increased screen speed, ang tinutukoy po niyan, ito po yung mga fast intensifying screen. So, ito po yung matataas po ang value na binigay sa libro. Example is the rare earth. No? So, ayun yung most commonly used today sa clinical practice. No? The rare earth intensifying screen phosphor. Okay? Ito namang decreasing screen speed, ang tinutukoy po dyan is the example, calcium tungstate. So, they are slow screen speed. Okay, intensifying screen. Now, paano naapektuhan ng screen speed po ang optical density? So, kapag ang ginamit po sa imaging is increased screen speed or fast screen speed, ang ginagamit po dyan is yung malalaking phosphor crystal. So, again, anong mangyayari? So, pag gumamit ka ng malaking phosphor crystal, okay, pag tinamaan po yan ng X-ray, it will produce more light. Ibig sabihin, mas i-convert, mas marami siyang light na puproduce for every X-ray exposure. Okay, kaya ang nakalagay dito is increased light emission. And same as scatter radiation, so sa intensifying screen po, ang light emission po or yung light na napuproduce sa phosphor is nag-contribute po sa formation ng optical density or radiographic density. Okay, so kaya mapapansin nyo, pag tumaas po ang light emission, tumataas po yung optical density. Okay, so ayun po yung impact ng fast screen speed or increased screen speed. Okay, ibig sabihin yon, konting exposure lang pero maraming light na puproduce, kaya tumataas po yung OD. Ngayon, kaya pag tinanong kayo sa fast screen speed, anong gagawin nyo sa MAS nyo? Pag gumamit kayo ng fast screen speed, isagot nyo po is low MAS. Bakit po? Kasi nga po mataas na po yung OD sa fast screen. Okay? So bakit mo kailangan ibaba sa MAS? Para mabalance po or maging constant po yung optical density na mapoproduce po sa radiograph. Kasi pag parehas mo tinaas si screen speed tsaka si MAS, sobra-sobra po yung OD na mapoproduce sa radiograph. So pwedeng masunog. Okay? So, kaya take note, ang mga ginagamit po sa mga radiation protection practices natin is yung mga fast screen speed kasi bumababa po yung MAS na ginagamit. Okay, so anong relationship? Direct. Okay, so pag dinicrease naman ang screen speed or gumamit tayo ng slow screen speed, so ang ginagamit naman sa kanila yung mga small phosphor crystal. So, dahil nga maliit ang phosphor crystal, pag tinamaan niya ng X-ray, mas konti lang po yung light na naproproduce. Dahil konti lang po yung light emission, mas konti lang po yung OD na naproproduce sa radiographic film. Okay, so kaya, again, decrease screen speed, decrease yung optical density. So the relationship is direct. Next is the film speed versus optical density. So, again, ang tinutukoy naman dito is radiographic film. So, kung sa intensifying screen, meron is phosphor,
Sa film naman po, ang ginagamit po nila sa libro to connect sa optical density is the silver halide crystal. So, meron tayong tinatawag na fast film speed tsaka slow film speed. So, pag sinabing increased film speed, ang tinutukoy po dyan is fast film speed. Ang ginagamit po sa mga fast film speed is malaking silver halide crystal. Okay, so, bali, paano niya naapektuhan yung optical density? So, sabi sa libro, kapag gumamit daw tayo ng malaking silver halide crystal, mas malaki po yung area na pwedeng mag-create ng optical density. Ayan, no? Darkened a greater area in the film. So, ibig sabihin yan, pag malaki ang silver halide crystal, mas marami pong degree of blackening na pwedeng maproduce sa film. Kaya tumataas po yung optical density. So, the relationship is direct. Then vice versa, no? So pag nag-decrease ang film speed, so ang ginagamit naman diyan maliit na silver halide crystal. Dahil maliit ka lang po yung silver halide crystal na ginagamit diyan, so mas maliit lang po yung area na pwedeng mag-darken doon sa film. So babagsak po yung optical density. So again, the relationship is direct. Next is the development time, temperature, and concentration. So again, itong development time, isang tinutukoy po dito is kung gaano natin katagal din-develop yung plaka. Okay, sa chemicals. Now, sa temperature naman po, so remember, sa developer po, may kinokontrol po diyang temperature. Okay, so, then sa concentration po, pwede nyong i-connect dito yung, sabihin na natin, replenishment. So, kunwari, bago ang chemicals, ibig sabihin nun, masyadong mataas ang concentration ng ating developer. Okay, then vice versa, kapag medyo matagal na po yung ating chemicals, humihina po yung concentration ng ating developer. Okay, so ayun po yung concept ng development time, temperature, and concentration. Now, what if itaas natin yung development time, temperature, and concentration? So, ibig sabihin ng increased development time, sobrang tagal natin, or tinagalan natin ang pag-develop ng plaka. Then, tinaas din natin ang temperature ng developer. Then, bagong replenish po yung ating developer. Kaya mataas po yung concentration. So, anong mangyayari? So, nakalagay dyan, increased power of reducing agent. So, again, sa developer po, ang reducing agent is the hydroquinone and penidone. So, remember, ang ginagawa po ng reducing agent, yung silver ion or yung Ag positive, okay, kino-combine with electrons. So, bakit kaya siya kino-combine with electrons? Kasi nga po, sabi sa libro, ang developer po is nagpro-provide ng maraming electrons doon sa film. Kasi po, kulang yung kayang electrons na i-provide ng exposure kasi limited lang po yung exposure natin. And this is the reason why latent image lang ang naproproduce during the exposure. Okay? Yung additional electrons na kailangan to produce the visible image, ang magpro-provide po nun is the reducing agent. So, kaya, ang mangyayari dito is, si Ag positive, i-combine with the electron, then, ang mangyayari sa kanya, magiging metallic silver na lang. So, wala na po siyang positive, Ag na lang siya. Okay, so ulitin ko pag sinabing, ang ginagawa ng reducing agent is, ito, Ag, positive, then, plus electron, then, magiging Ag na lang po siya. So, ito po yung neutralized na silver ion. So, yung combination ng maraming ganyan ang mag-create po ng visible image. Kaya, again, pag mas mataas po ang power ng reducing agent, mas marami pong mapuproduce na or marireduce na silver ion. Okay? So, ibig sabihin niya, mas marami pong silver na, metallic silver na mapuproduce. So, dahil doon, tataas po yung tinatawag nating optical density. Okay? So, the relationship po is direct. Ngayon, pag humina naman po yung development time, temperature, and concentration, so hihina po yung power ng reducing agent. Okay? So, dahil humihina ang power ng reducing agent, mas konti lang po yung ma-reduce na silver ion into metallic silver. Kaya babagsak po yung optical density. Okay? Kaya, pag tinanong kayo guys, pag mataas po ang development time, temperature, concentration, anong gagawin nyo sa MAS? Okay? Or sabihin natin, i-general na lang natin, anong gagawin nyo sa technical factors nyo? The answer is reduce. Kasi nga po,
ang effect niyan mataas na yung OD. So, sabihin natin, MAS, kailangan nyo ibaba sa MAS nyo kasi nga po, mataas na po yung optical density. Okay, so again, kailangan nyo siyang i-balance. So, ito yung dahilan kaya sinasabi nila kapag bago po ang chemicals po natin, okay, babaan nyo po inyong technical factors. Okay, kasi mabilis pong masunog po ang radiograph. Okay, sabihin natin tamang exposure mo, pero pwede kang masunog doon sa pagde-develop. Then, vice versa. Kunyari, ito naman, decrease development time, temperature, and concentration. Kunyari, luma na po yung chemicals natin. So, mababa na po yung concentration. So, nakita nyo yung impact niyan, decrease optical density. So, ibig sabihin po yan, kapag luma na po yung chemicals natin, pwede tayong magtaas ng MAS. Kasi po, ang impact nun is decrease optical density. Okay, so again, kailangan nyo itaas dyan si MAS. Next is the SID or source to image receptor distance. So ito yung distance between the X-ray tube and the image receptor. Okay, so again, sinabi ko sa inyo yung concept dito kanina, kasama po ito ni MAS sa primary controlling factor ng OD. Kaso nga, malaki yung impact ni SID kay OD dahil sa concept ng inverse square law, so ni-standardize po siya. So again, sa table radiography, 40 inch, sa chest radiography is 72 inch. Ngayon, paano naapektuhan ng SID yung OD? So ito po siya, no? Pag tumaas po yung SID, it means malayo po yung malayo po ang tube sa IR. Okay, and increased distance between the X-ray tube and the IR. So, umihina po yung tinatawag nating X-ray quantity. Kasi imagine niyo na lang guys, no? Mas marami pong mas malayo po ang distance ng tube sa IR, mas marami pong air na tinatamaan ang X-rays habang nagta-travel papunta dun sa image receptor. Okay? Itong air interaction na to ang nagko-cause kung bakit humihina yung X-ray quantity, intensity, or exposure. Okay? So, kaya bumabagsak po yung optical density. Kaya pag tinanong kayo, syempre, tumaas po yung SID, anong gagawin nyo po sa MAS? So, kailangan nyo pong itaas. Okay? So, bali, ang concept nito is, pag tumaas po ang SID, okay, tataas po si MAS. Bali, ang concept na i-connect nyo doon is the direct square law. Pag SID tsaka exposure, intensity, or distance, ang concept na yan is inverse square law. Kasi, pag tumaas ang SID, babagsak po yung IR exposure, intensity, or output. So, that's the inverse square law. Again, ano mangyari sa OD? Babagsak, pero kailangan mo itaas si MAS. So, increase SID, increase MAS, that's the concept of that's the concept of direct square law. So, ayun yung difference ng dalawa. Kapag intensity, distance, inverse square law. Kapag SID, MAS ang relationship, direct square law ang gagamitin yung formula. So, again, yung mga computation, I think pag-uusapan natin sa ibang discussion. Okay? Ngayon, pag bumaba naman po yung SID, ibig sabihin naman yan guys is masyadong malapit po yung tube sa IR. So, masyadong malapit sa pasyente. No? So, bali tataas po yung X-ray quantity dyan. Kasi nga po, mas less lang po yung air interaction na mangyayari. No? Sa X-ray tsaka sa ating X-ray na naproduce dun sa source. No? And ito yung magiging dahilan kung bakit po mas mataas po yung IR exposure, intensity, or output. Okay? So, ito yung nagiging dahilan kung bakit tumataas po yung optical density. So, again, dahil mataas na po yung OD dyan, no? Pag tinanong kayo, anong gagawin nyo sa MAS nyo? Pag mababa yung SID, kailangan nyo itaas to balance the, pag bumaba ang SID nyo, kailangan nyo ibaba si MAS to balance the optical density. Okay, so, again, the relationship po is inverse. Next is the OID or object to image receptor distance versus optical density. So, pag sinabing increase OID, ibig sabihin yan, malayo po yung object or patient sa image receptor. So, remember, the patient is the source of scatter radiation. Okay, so
dahil malayo po yung pasyente sa IR. Okay, so pwede nyo i-connect dyan yung concept ng inverse square law. So pag na-produce po yung scatter radiation sa patient, of course, nag-travel po siya from patient to the IR. So mas malayo po yung distance, mas humihina po ang scatter radiation. So same concept ng inverse square law kanina, no? SID versus intensity. So dahil bumababa po ang scatter radiation, so bumababa din po yung IR exposure. And ito po yung dahilan kung bakit bumababa po yung optical density kapag mataas po yung OID. Okay, then vice versa, kapag mataas naman po, mababa naman po ang OID, ibig sabihin malapit po yung patient sa IR. So pag nagproduce po ng scatter radiation si patient, okay, so maliit lang po yung distance between the patient and the IR. So ang magiging dahilan niyan is mas malakas po ang scatter radiation. So kaya nakalagay dito, okay, high scatter radiation. Now, ito po yung magiging dahilan kung bakit tataas po yung IR exposure. Then, pag tumaas po yung IR exposure, tumataas po yung optical density. Okay, so the relationship is inverse. So, basta pagdating sa OID, ang i-connect nyo sa effect sa OD is the formation or scatter radiation. Next is the patient thickness. So, pag kumapal po ang patient thickness or increased patient thickness, so remember, ang nangyayari po, mas tumataas po yung tinatawag nating X-ray absorption. And sa radiograph po, pag ang anatomy po is mataas ang absorption, remember, it appears radiopaque or white. And dahil white po yung magiging kalalabasan, no, mababa lang po ang degree of blackening. That's why mababa po yung optical density. Okay, so the relationship is inverse. Then vice versa, kapag naman po decreased patient thickness or manipis ang body part, no, mababa lang po yung X-ray absorption kasi mataas po ang transmission sa pasyente na yan, no? And then, ano nangyayari? Mas mataas po ang exposure na nangyayari sa film, no? Mas maraming radiation na pwedeng tumagos. So, it appears radiolucent or black. And dahil mataas po ang degree of blackening, mataas po yung optical density. So, pwede nyo i-connect to guys sa body habitus. No? So, pag sinabing increased patient thickness is hyperstenic. And remember, kapag nag-x-ray tayo ng hyperstenic patient, no, mas mataas ang chance na mapusyaw or mahilaw po yung ating radiograph. Okay? Because of increased radiopaque doon sa katawan ng hyperstenic patient. Then, vice versa, kapag naman po decreased patient thickness, pwede yung i-connect dyan yung katawan ng asthenic patient. And remember, sa mga asthenic patient, okay, tumataas po yung radiolucency. So, ibig sabihin nun, mas prone, masunog po ang ating radiograph, no? Dahil sa pagtaas ng optical density. Ayun, then, that's the concept between patient thickness versus optical density. Okay. Next is the atomic number. Actually, guys, same lang to ng concept kay patient thickness. Kung mapapansin nyo, kapag mataas po yung atomic number, o example na lang yung ginagamit natin sa contrast media like barium sulfate na may atomic number na 56. So remember, sobrang taas ng absorption sa mga material na matataas po yung atomic number. Okay, dahil mataas yung absorption niya, it appears radiopaque or white. So again, mababa na naman po ang degree of blackening, kaya mababa po yung optical density. Okay, so the relationship is inverse. Same with patient thickness. Then vice versa, kapag decrease atomic number naman, so pwede natin i-connect dito yung air. Okay, so remember, kapag air, mababa po yung atomic number, so mababa lang po yung kanyang X-ray absorption. That's why it appears radiolucent or black. Okay, dahil mataas ang degree of blackening, mataas po yung optical density. Alright, so that's the concept of atomic number versus OD. Next is the mass density versus optical density. So again, same concept din to sa patient thickness tsaka atomic number. So pag tumaas po yung mass density or naging mass dense ang structures,
mas mataas po yung X-ray absorption. And dahil mataas po yung X-ray absorption, mababa po ang degree of blackening. That's why it appears radio opaque or white, no? So dahil diyan, babagsak po yung optical density. So the relationship is also inverse. Then kapag ang structure naman po is mababa po ang mass density, like sabihin natin air, no? Mababa lang po yung X-ray absorption diyan, mas mataas po yung X-ray transmission. So it appears radiolucent or black. So tumataas po ang degree of blackening, kaya mataas po yung OD. So again, the relationship is inverse. So again, same ang patient thickness, atomic number, and mass density sa concept. Next is pathology. So sa libro, may dalawang types ng pathology. We have constructive and destructive. So sa concept ng constructive, ibig sabihin yan, ito po yung pathology na mataas ang chance na ma-absorb ang radiation kapag tinamaan or in-expose siya nun. Okay, so example is pleural effusion. Okay, so sa pleural effusion po, di ba, remember, meron siyang tubig sa baga. Okay, dahil may tubig na sa baga, so mahirapan nang i-penetrate ng radiation yung area. So, ang tawag po doon is constructive pathology. So, sa constructive pathology, tumataas po yung X-ray absorption. That's why it appears radio, opaque, or white. So, dahil mababa po ang degree of blackening, mababa po yung optical density. So, sa concept na to, no, pag tinanong kayo, anong gagawin nyo sa MAS, sa mga constructive pathology? So, kailangan nyo itaas. Okay? Kasi nga po, mababa po yung optical density. So, ang pwedeng mag-adjust niyan is your technical factor, especially the MAS. Then vice versa. Kapag destructive naman po, example na lang, sabihin na natin is osteoporosis. O ito yung most common na sakit ng matatanda, di ba? So, sa osteoporosis, nagiging less dense po yung structure. So, ito yung nagiging dahilan na pag tinamaan ng radiation yung pathology na yon. Okay, so babagsak po yung X-ray absorption. So kasi mas mataas po ang transmission. Kasi nga yung mga destructive pathology mas less dense na po yung pathology, yung ginagawa niyang less dense yung area ng anatomy, no? So it appears radio, lucent, or black. So dahil tumataas po ang degree of blackening, so tataas po yung optical density. So, wala tong relationship kasi nga wala namang nakalagay dito sa constructive kung increase or decrease, no? So, basta pag constructive, mababa yung OD. Pag destructive, mataas yung OD. Pero just in case, i-connect po yung absorption versus OD. So, tingnan nyo na lang yung relationship ng absorption. The higher the X-ray absorption, mas less po yung optical density. So, the relationship ng absorption tsaka OD is inverse. Kapag kinonect lang po yung X-ray absorption versus optical density. Then, vice versa, pag nag-decrease naman po ng X-ray absorption, ano mangyayari sa OD? Mag-i-increase. Okay? So, inverse po. Pero again, sa constructive and destructive pathology, wala po tayong nilagay dito na relationship. Okay? Okay, next is the grid ratio. So, again, the grid is used to absorb scatter radiation, no? So, meron tayong high grid ratio, meron tayong low grid ratio. So, paano pag ginamit po ang increased grid ratio, sabihin na natin dito is 16:1. So, take note, sabi sa libro, the higher the grid ratio, mas mataas po ang clean up ng scatter radiation. So, ibig sabihin, mas ina-absorb niya yung maraming scatter radiation. So, what will happen now? No? So, magdi-decrease po ang scatter radiation na pwedeng mag-reach doon sa IR. Okay? Dahil konti na lang po ang scatter radiation na mag-reach sa IR. Remember, scatter radiation is supplemental density. Dahil sobrang bumaba ang scatter radiation dahil sa mataas na scatter cleanup, mas less lang din po yung IR
exposure. So, ito yung dahilan kung bakit bumababa po yung optical density. Okay? So, ibig sabihin yan, pag gumamit kayo ng matataas na gradation, nagkakaroon kayo ng loss of density dahil sa pagbagsak po ng scatter radiation. So, ito yung dahilan kaya ang mga matataas na gradation is tinataas po si MAS to compensate for the loss of optical density. And of course, the disadvantage of increasing the MAS, mataas ang patient dose. Kaya, hindi po tayo pwedeng gumamit ng mataas na grid ratio sa practice kasi nga po sa concept ng ALARA or as low as reasonably achievable. So, maganda po siya to absorb the scatter radiation to improve the contrast. Pero again, maapektuhan po yung patient dose. So, kaya pag tinanong ko, anong magandang grid ratio? Yung intermediate lang or yung gitna. Okay? Para ma-practice nyo yung ALARA using grid ratio. Okay? Then, pag nag-decrease naman tayo ng grid ratio, syempre, mas pangit po ang low grid ratio kaysa high grid ratio, no? So, bumababa po yung scatter cleanup. Dahil bumaba po ang scatter cleanup, mas marami pong scatter radiation na pwedeng mag-interact with the film or with the IR, no? So, kaya tumataas dyan ang scatter radiation. And ito po yung magiging dahilan kung bakit mataas po yung IR exposure na magpapataas ng optical density. So, again, pag gumamit ka ng low grid ratio, tataas yung OD. So, ibig sabihin, di mo na kailangan dyan itaas si MAS. So, bababa na po, no? Kasi mataas na po yung optical density. Okay, so the relationship is inverse. Increase grid ratio, decrease OD, decrease grid ratio, increase OD. Next is the voltage ripple. So, ang concept nito, ito yung power supply usually na ginagamit po sa X-ray imaging system. So, di ba meron tayong single phase, 3-phase, and high frequency generator. So, ang gagamitin ko dito is the single phase tsaka high frequency generator. So, remember sa voltage ripple, may mga percentage na nakalagay, no? So, sa single phase, ang ginagamit nila sa libro is 100%. While sa high frequency generator, ang ginagamit po nila is less than 1%. So kapag 3-phase 6 pulse, 14%, and then 3-phase 12 pulse, 4%. Okay, so ang gagamitin lang natin dito is the single phase at high frequency generator. So pag sinabing increase voltage ripple, ang ginamit yan is matataas na voltage ripple kagaya ng single phase. So 100%. So anong mangyayari? So the higher the voltage ripple, mas konti lang po yung tinatawag nating X-ray pulses. Okay? Kasi ang mga single phase po, ang naka-under dyan is the half wave tsaka full wave. No? So, under half wave, ang kaya lang niya provide niya pulses niyan is 60 pulses per second. Okay? While the full wave is 120 pulses per second. Okay? Kaya, few number of X-ray pulses nakalagay dito. Ito yung dahilan kung bakit po mababa lang po yung tinatawag nating X-ray output. Okay? Or intensity. Or X-ray quantity. So, ang gusto lang i-point out sa concept na yan is masyadong mahina ang single phase na power supply in terms of output ng radiation. No? So, ang nagiging effect niyan is babagsak po yung IR exposure. So, babagsak po yung optical density. Okay? So, kaya pagdating sa mga power supply na matataas ang voltage ripple or yung mga single phase, no, kailangan nyo maitaas ang technical factors kasi nga nagkakaroon ka ng loss of optical density. So, tandaan, sa mga single phase or increased voltage ripple na power supply, tataas po ang technical factor to compensate for the loss of density. So, kaya maapektuhan po dyan ang radiation protection, no? So, pangit po sa pasyente ang mga power supply na mataas ang voltage ripple kasi tumataas po ang patient dose dahil sa pagtaas ng technical factor. Okay? So, increase voltage ripple, decrease OD, so the relationship is inverse. Ngayon, pag gumamit naman tayo ng magandang power supply like high frequency generator na may voltage ripple na mababa, less than 1%, so nakalagay sa libro, mas marami siyang kayang i-provide na pulses per second compared to single phase. So, ang kaya niyang i-provide usually is 500 to 25,000 pulses per second. So, malayong malayo sa kayang i-provide ni single phase.
Now, ibig sabihin nun, mas pag gumamit ka ng decreased voltage ripple na power supply, mataas po ang number of X-ray pulses. Ito yung nagiging dahilan kung bakit mataas po yung tinatawag nating X-ray quantity, output, or intensity. So, ito yung nagiging dahilan kung bakit mataas yung IR exposure at optical density. So, kapag gumamit kayo ng power supply na ganito, no? So, ang technical factors nyo hindi na kailangan taasan, no? So, okay na, mas mababa po ang technical factors kay high frequency generator compared to single phase kasi nga po mataas na yung output na kayang i-provide ng high frequency generator. So, pwede niyo nang i-lessen yung technical factors. Okay? So, kaya mas maganda po sa radiation protection si high frequency generator compared to single phase. So, again, the relationship is inverse. Next is the collimation. So again, pag sinabing collimation, nire-restrict natin yung primary beam dun lang sa area of anatomy na kailangan natin, no? So pag sinabi pong increased collimation, lumiliit po yung field size or yung ilaw doon sa collimator. So anong nangyayari? Konti lang po yung anatomy na matatamaan ng primary beam. Okay? And remember, the patient is the source of scatter radiation. Dahil maliit na lang po yung area ng pasyente na na-expose sa primary beam, mas less lang po ang mapuproduce na scatter radiation. So, again, the scatter radiation is supplemental density. So, dahil bumaba na lang po ang scatter radiation, babagsak po yung optical density. So, the relationship is inverse. No, pag di naman tayo nag-collimate or bumaba po ang collimation, mas malaki po yung X-ray field size. So, sabihin natin example is full blast. Okay? So, ang mangyayari is kapag naka-full blast tayo, malaki po yung area ng anatomy na matatamaan ng primary beam. So, malaki din po yung area ng pasyente na may expose. So, ito yung magiging dahilan kung bakit mataas po ang scatter radiation. And again, the higher the scatter radiation, the higher the optical density because scatter radiation is supplemental density. Okay, so the relationship is inverse. Now, the last is the filtration versus OD. Now, so again, what is filtration? This is used to absorb low energy or soft X-rays or long wavelength X-rays, no? So, kasi sa imaging, ang kailangan lang po talaga natin is yung mga high energy. So, yung mga low energy, nag-contribute po yan sa skin dose or sa patient dose. So, again, by using filtration, mas ma-minimize yung mga low energy beam, mas nakakatulong po ito sa patient. Okay, para ma-minimize yung patient dose, no? So, that's why filtration is the most important radiation protection ng patient. Ngayon, meron tayong dalawang meron tayong iba't ibang klaseng filtration, no? So, meron tayong gumagamit tayong 2.5, 1.5, or 0.5. Depende po sa KBP na ginagamit po sa diagnostic imaging. So, example, kapag ang KBP nyo is 70 KBP pataas, okay? Ang ginagamit sa imaging modality, no? So, ang total filtration must be greater than or equal to 2.5 mm aluminum. Kapag naman between 50 to 70 kbp, ang total filtration na gagamitin nyo is 1.5. Greater than or equal to 1.5 mm aluminum. Kapag naman po ang imaging modality na gamit nyo is gumagamit ng less than 50 kbp, okay, the total filtration is 0.5 mm, less than or equal to, sorry, greater than or equal to 0.5 mm aluminum. Okay, so that's the concept ng filtration depends on what type of or what depends on what KBP is being used sa imaging modality. Okay, so ayun, pag gumamit tayong mataas na filtration, mas marami pong low energy na ma-absorb. So, anong magiging impact niya, no? Dahil mas marami siyang low energy na ma-absorb, mas maapektuhan niya po yung number of radiation or X-ray quantity. So, malilesen. Dahil sa pagbaba ng X-ray quantity, babagsak po yung IR exposure. So, dahil bumagsak po yung IR exposure, babagsak po yung optical density. Okay, so the relationship is inverse. And then vice versa. Kapag maliit lang naman ang filtration na ginamit mo,
mas konti lang po yung low energy X-ray na ma-absorb. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi masyadong mababawasan yung X-ray quantity natin, no? So, mataas po yung X-ray quantity. And dahil mataas ang X-ray quantity, mataas po yung IRX exposure. So, ito yung dahilan kung bakit po tumataas yung optical density. So, again, the relationship is inverse. Now, ang kailangan nyo i-take note about filtration is naka-standardize din po ito sa practice, no? So, sa filtration po, ang standard po natin sa diagnostic range is greater than or equal to 2.5 mm aluminum. Kasi sa diagnostic kbp natin, ang ginagamit po natin is 100 kbp. Okay? So that's more than 70 kbp. So ang standard natin is greater than or equal to 2.5 mm aluminum. Okay? Because of diagnostic kbp na ginagamit natin. Okay? So ito yung factors affecting optical density. So yung iba i-discuss ko sa mga susunod na araw. So kung may hindi ko pa kasi na browse lahat yung concepts sa mga libro, no? So just in case lang may encounter kayong factors na pwedeng makapekto sa OD, pwede niyo i-comment sa YouTube, no? Then try natin sagutan or try ko na lang sagutan kung kaya natin, no? So ayun, tanong lang kayo. Then kapag may gusto kayo i-clarify, i-comment nyo na lang din, no? Try kong sagutin lahat. Right? So again, thank you so much for listening.